Pamahaw. Pamahaw. Sige. Tumigil makaon pa ni Salpa. Sagwa. Malabag. Nabit yung balisal ni Darling yan, no? Pumak ko dyan. Iba nga naganda. Dati, ganito ka balagyan. Ika ka doon sa subdivision. Ano? Pandesal at peanut butter. Nilakad ka mo gina? Balabago? Tulong na siya. Ayaw ko na. Wala ka ba't siya gina? Coffee. Pangapi kita pamahaw. Dito tayo ito. Ano? Natin ama niya, ano? When the phone rings. Oh. Tapos na ka na episode. Yeah. Hindi ka doon ka, love story niya. Love story ni. And when the phone rings. Tapos na yung mga episodes. Good morning. Ngayon, in the Philippines, you hear, ano na, Shopee! Shopee! Hindi na isda. Pandesal. Ano ngayon guys? Shopee! Gasang kalibutan, Shopee! No, sa una. Isda ka madala. Ayun, wala guys, Shopee na. Tricycle na eh. Welcome to the Philippines. Shopee da. Mahaw. Ayan, so meron tayong paho. Paho. Yan. Bakain ako ng isang paho kasi ilang days na hindi ako makapag-open ang aking bowels. Ewan ko ba, usually sa Philippines, alam mo na diba, diarrhea palagi. Pero somehow, this holiday, palagi akong constipated guys. Siguro, maybe less tubig kasi Australia, pag nasa bahay kami sa Australia, every day open my bowels. Pero dito lang, meron kaming ham, and then yung isa sabaw. Nalagang karne siguro na sabaw. Tsaka yung manok na leftover yan. Pero yung breakfast ko, eto. Yung pandesal, kasi namiss ko yung pandesal. May boiled eggs din. Kumain na yung mga estudyante, tsaka yung mga nag-work. Ang sarap sana, ang sarap sana ng saging, kaya lang, baka, constipated guys. Ayun, eto. Yung paho, kung katapaho. Matamis yung paho this time. Last time, hindi matamis. Yellow siya, yellow. Alam mo yung yellow na, wow, matamis. Pero pag tilaw mo, hindi siya matamis. Pero eto, sobrang tamis niya. Morning. Dali na. Saluda ka mga. Ay, ibutangan na kita. Huwag pa si tate. Dali. Malapit ka mo din ang tuwan. Guys, nagising nga si tati. Umiiyak. Kasi sana mag-ayos ako dito. So lang. Kasi ito yung mga basket na binili ko. Trim basket. Dito ko nagay sa bawang ng parador. Kasi organize ko yan. Yung andito ba sa mga jurabox ni mama. Diyan i-organize ko. Check ko lang si tati. Guys, meron kaming buko juice. Ito. Bili ni Papa. Gising nga si Mr. tsaka si Tati. And, nakapagluto si Papa ng kanyang itlog for fried egg. Kanina pa. And then yung mga ham, mga paho. So, ito yung ulam ni Mr. Itlog tsaka ham. May sabaw na sinigang. Paho. Saging. Nasa pa? Buko juice. Kaya buko juice tayo. Mabuko juice kita anay. Ano oras na? Alauna na guys. Alis kami ni Mama Ra. Tsaka ni Mama. Meron kami asigasuhin guys. We'll share everything mamaya. But for now, buko juice muna. Ako yung isa. Nakapaligo na yung lahat. Yes, si Tata nakapaligo na si Mr. Lahat guys. Hindi ka tate. Namit ba? Okay guys, Papa is cooking. Pa, what are you cooking? Chicken. Pa, manok.
fried chicken, and then more chicken in the Philippines. Manok, tsaka tinola. Magluto si Papa ng tinola. So, pakainin yung kanyang son-in-law. Ano ni? Hindi ba bukal mo? Native. Native. Ay, native na manok. May ano na? May mga ingredients na? Wala pa. So, ginapa, bukalang anay para lumambot yung meat ng manok. Yung native na manok. At tinola, di ba? Tinola na manok. So, yan guys. Tinola. Okay, let's go. Ma! Sakat na, Ma! Ma! Alis na kami, guys. Sakay kami sa e-bike ni Papa. Wow! Katama! Oo. Nakatatawa! Let's go. Nakata kami. Alis na kami, guys. Hindi namin. See you. Lock. Ito ba ng Papa mo? Oo. Oo, tulong ni Papa sa kanyang e-bike na may bush. Lagyan yung kanyang speaker. Yung Christmas ba, di ba, bubili kami ng speaker para kay Papa. So, nilagay dito sa kanyang e-bike. So, pag biyahe, so meron siya music in the background. Mamara! Oh. Sige, wala ba? Ilan na pala. Tsaka guys, yung purpose ito, hindi lang to show na we're very proud of Mamara. Also, pangtabon sa ulan, tsaka sa init. So, may purpose din guys. Tsaka yung mga fence namin, yung 300k o 400k na fence, may purpose din guys. Ito, yan. This is the purpose. Yeah! Diba? Yan. So, yan yung purpose niya. Hindi lang na-waste yung pera, diba? Yan. So, may purpose yan. Oh. So, yan si Mama mag... Ha? Oh, mayroon kaming gate dito guys. Yan. Connecting. Oh. Connecting gate. Pag kunwari, one day. Kunwari, maybe one day pag may bahay na, or... Pero lagyan ko ng lock sa likod. Para privacy. Diba? Joke. Alam mo, pag-ilis siya. Alright guys, so punta muna kami sa office, no? Sa office kami yan ay pupunta. Meron na kaming asikasuhin. Tumagawa si Papa. Ay. So punta kami ng office, mag-inquire ba kung ano yung kailangan namin kasi guys, about sa aming lupa dito. So yan yung importante na kailangan gawin. Ha? Kanila. Yung land titling. No? Yung land titling, di ba? Land title namin. Kasi guys, nako. Basta guys, we'll share mamaya. So, punta muna kami doon first. And then, magpakitay si Mama. Wow! Papa, may music na ba? Oh. Di pa yan. Wow! Guys, may music na. Wow! Take pa kayo ko na da. Ewan ko kasi magkasya kami. Magsabak ako. Hindi ko masabak. Masabak kasi mo. Okay. Hari ka dito. Magbabas kami. Ala, wala na. Wala na bus. Matubok ta? Bus kami guys sa Nilo. Philippine bus. Wow, sama ka? So guys, so andito na kami sa may Philippine Estates. Mag-i-inquire. Mag-i makalangan namin sa aming land.
Sila mga iba naman muna, ginabaligyan nila. Oo, kapag hindi saya ang pa. Hindi pa na ito. This is it. This is it. Basta, mamaya na guys, kasi meron pa kami pupuntahan na mama. At least, meron akong proof. Eto. May proof pa tayo. Proof. Pero, may kailangan pa i-process. That's it. That's it. Here we're going. Let's go, let's go. Guys. Oo. Guys, kapasingit akong bata. Kapasingit. Ginabiring. Yeah, what happened? Tumataas kasi yung kanyang shirt. Sabi niya, what happened? Ganun siya. Wow! So guys, update kanina sa aming errands. Pumunta kami ng Philippine Estate para i-fix yung aming land title. Kasi bumili kami ng bahay na walang titulo. Yan. So, basta I will update you more. Na-fully cash namin yung lupa. Yung binili namin yung lupa, as you guys know sa mga vlog, we bought the land next to Mama's house during COVID time. That was marabing 3 to 4 years ago. And then, 2 years later, meron kami na-receive na email from them. Hindi, si Mama nag-contact sa amin na, na may kailangan bayaran na, na titulo, ma-due date. Kinontak kami ni Mama na mayroon palang unpaid titling fee na kailangan namin bayaran. May due date, guys, which hindi kami aware. Wala mga notice dito sa Philippines. Wala kaming nakatanggap na notice from Philippine Estate. May mga due date pala yung mga titulo na kailangan bayaran. O any fees, wala. Si Mama yung nag-contact sa amin na may mga tax na kailangan bayaran. Ay, guys. Yun. So, that was 2 years ago. Tapos, sabi ko, Mama, i-email kami nila. We want them to email us kung ano yung bayaran, how much, ganyan sa titling fees. So yun, in-email kami nila ng Philippine Estate na ito yung amount na kailangan bayaran, due date within few days. Parang agad-agad ba? Parang, bakit hindi kayo nag-notice before? Bakit si Mama lahat yung kinakontak niyo? Bakit hindi kayo nag-email sa amin? Which we provided our email address and everything, yung contact namin sa kanila. Pero si Mama, guys, kasi si Mama siguro yung andito sa Philippines, kasi doon nga kami sa Australia when we bought the land. Si Mama na yung nagpa-process back and forth sa office nila. So, si Mama lahat nagpalakad lahat. So, yun, we've finally received an email from them saying na my due date, unpaid titling fees. So, guys, tapos yung pag-email pa nila, parang pag hindi daw namin yung bayaran, ito mangyayari, ganyan-ganyan, na kailangan yung bayaran on the spot, within few days, para wala daw mga other, inconveniences, o no further charges, ganyan. Parang, parang bakit hindi kayo nag-notice, o sa amin, nag-heads up na, hey, you guys, meron ko yung para mabayaran in few days. Kasi yung kumukontak kay Mama, who used to work sa Philippine Estate, siya yung nag-update regularly update kay Mama. Nag-contact. Hindi rin niya alam din na may due date yung titulo. So, nagkagulo-gulo na. And then, sabi ko, Mama, you know what? Okay, nag-reply kami sa email ng Philippine Estate na, bakit hindi ko nag-notice sa amin? Bakit lahat kay Mama? Next time, please email us kasi we provide our email. And anything sa problema sa lote namin, please contact us, email us anytime. Kasi, ma-receive namin yung email. That was 2022. Ito yung kaguluhan na to, minsan. Tapos pag bayaran daw namin as soon as possible, they will process the title. So binayaran namin agad-agad kasi hurada din sila para matapos yung yung kaguluhan na wala nang chorba-chorba minsan guys, to talk about this, parang nisi-stress ako kasi sila pag may mga fees agad
bayaran. Tapos, pag ikaw naman humingi ng mga resibo, process pa. Hindi nila ma-provide. Diba yun, parang nakainis lang. 2023, wala pa din. Email kami ng email sa kanila. Si Mr. every month siya nag-i-email. Kasi, nung binayaran namin, yung process time ng titling, ng land title, within 6 months, ma-receive namin yung titulo. After 6 months, wala. Wala kaming may narinig from them. Nothing from them na ready na yung titulo namin, ready to receive or ready to pick up. Nothing. Wala. Wala, guys. So, yun na. Yun na, guys. May problema. Tapos, few months, after 6 months, nag-email kami na we wanna follow up what's going on with our land title. We fully paid everything. Asa na yung titulo namin? Wala pa rin. Wala. Tapos si Mr. email ng email. And yung problema, hindi rin sila nagre-reply sa aming mga emails. So, yan. Grabe yung mga email dito ni Mr. Following up titled as I made the payment over a year ago. Oh my God, 2023 na to, guys. Tapos, please, it has been 11 days without a reply. Can you please get back to me urgently? Ang dami na, guys. Pretty much, every few months, email kami sa kanila. Wala. Nothing. Wala, guys. No response from them. Hanggang 2024, pinuntahan ni Mama. Pumunta doon si Mama, pabalik-balik din. Kung ano yung nangyayari, to follow up. Wala silang may ibigay kay Mama na titulo. Wala. Sabi nila kay Mama, pinaprocess pa lang sa ibang department, ganyan. And then, kami rin nag-email at the same time. Wala rin. Wala. 2023, wala. 2024, wala. Hanggang nakaway na kami dito, wala pa rin. Hanggang ngayon, 2025, wala pa rin. So, yan yung update natin, guys. So, we'll find out again more bukas kung yung update sa ating titulo. We bought the land without the titulo, the land title. Ay, so, yan. So, that's it for today's vlog. We'll see you again sa ating mga next vlog. Kapon na, guys. Ano na dito, mga 10 p.m. na. So, we'll see you guys. Hopefully, this will fix while we're here in the Philippines. Otherwise, si Mama ulit lahat process, which busy rin si Mama sa mga apo niya, sa bahay. So, we will see bukas and we will update you guys kung ano na yung mga nangyari. And, yes, and good night everybody. Good night, bye-bye. Kapoy na, tulog na ako.